Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang 5 bagay na hindi mo dapat sinasabi sa mga tao kung goal mo na magkaroon ng maginhawang bukas. Kung bakit ito mahalaga, sabay nating alamin. Number 1. Ang detalye ng iyong finances. Masarap makipag-usap at magbahagi ng impormasyon. Sa tuwing naging bukas tayo sa ibang tao at pinag-uusapan ang mga interes natin sa buhay, ay para bang nababawasan ang bigat ng ating iniisip at mas naging malapit tayo sa isa't isa. Natural sa tao ang magsalita, magbahagi ng plano at ikwento ang mga nangyayari sa buhay. Pero kahit mahalaga ito, kailangan mong mag-ingat sa mga impormasyon na binibigay mo sa mga tao. Lalong-lalo na pagdating sa detalye ng iyong finances, kung magkano ang iyong sahod, ang iyong ipon, investments at iba pang income sources. Kung bakit hindi mo ito dapat sinasabi sa iba, yun ay dahil ang pera ay sensitive na topic at sa tuwing pinag-uusapan natin ito, paniguradong makakatanggap tayo ng iba't ibang reaksyon mula sa iba. Kung sasabihin mo na kumikita ka ng malaki, merong maiinggit, merong masaya, merong tataas ang tingin sa'yo at meron namang gustong humingi ng pabor. Kung sasabihin mo naman na naghihirap ka ngayon, merong maaawa at gustong mag-abot ng tulong. Habang ang iba naman ay gustong dumistansya sa'yo at huhusgahan ka na irresponsable sa paggamit ng pera. Totoo na mahalagang pag-usapan at matutunan ng pera, kung paano ito palaguin, saan ito magandang i-invest, at paano ito bigyang proteksyon. Pero hindi mo kailangan sabihin sa iba ang iyong financial situation. Sabihin mo lang ang kahalagahan ng pag-iipon at kung anong budgeting method ang gumana sa iyo. Pero hindi kung magkano ang laman ng iyong bank account. Mahalagang pag-isipan mong mabuti kung sino lang ang nakakaalam ng iyong financial situation, tulad na lang ng pinakamalapit mong kaibigan o family member. Dahil ang madalas na nangyayari kung hindi ka selective sa binibigyan mo ng impormasyon, ay dadami rin ang lalapit sa iyo at hihingi ng pabor. Merong uutang, pero pagdating ng araw na sisingilin mo na, ay hindi ka nababayaran. Masisira ang iyong tiwala at pati na rin ang inyong relasyon. Ang istorya ng nasirang relasyon dahil sa utang na hindi nabayaran ay common na nangyayari sa ating mga kababayan. Siguro ay naranasan mo na rin ito. Yung binigay mo ang iyong tiwala sa mga tao at mamaya ay tinitake advantage lang pala nila ang iyong kabutihan. At dahil sa pangyayaring ito ay nagkakaroon na ng mga negatibong ideya ang iyong utak. Hirap ka nang makapag-focus sa iyong goal at naaapektuhan na rin ang iyong progress. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi mo dapat sinasabi sa iba ang detalye ng iyong finances. Sa pagbuo ng yaman, mahalaga ang privacy, timing at tamang tao lang ang pinagkakatiwalaan. Tandaan, hindi lahat ng nakikinig ay may mabuting intensyon at hindi lahat ng dapat gawin ay kailangang ipaalam. At the end of the day, ang totoong kailangan mo ay financial freedom, peace of mind at tunay na kaibigan, hindi papuri at validation. Number 2. Ang iyong goal o plano sa buhay. Goal mong makaipon ng 300,000 pesos ngayong taon? Mabawasan ang timbang? Magsimulang mag-invest sa stock market o titigilan mo na ang pag-inom ng alak? Ang mabuting gawin mo ay ilihim lang ito. Karamihan sa atin ay nagkakamali sa parting ito dahil ang common na pag-aakala natin sa tuwing sinasabi natin ang ating goal ay nagbabahagi lang tayo ng positivity. Gusto nating malaman ng iba ang mabuting intensyon natin sa hinaharap dahil nakakakuha tayo ng papuri at suporta galing dito. Normal na ginagawa natin ito dahil mga social creators tayo. Gusto natin ng validation at assurance na tama ang ginagawa natin. Pero dito nagsisimula ang problema na hindi nahahalata ng karamihan. Akala mo lang na nagsasabi ka lang ng totoo, pero ayon sa pag-aaral ng mga psychologist, ang tunay na nangyayari kapag sinabi mo ang iyong goal at nakakatanggap ka ng papuri ay nagbibigay ito ng psychological reward o false sense of achievement na sa tingin mo ay parang nakamit mo na ang iyong goal kahit wala ka pang nasimulan. Dahil sa suporta at papuri na natatanggap mo sa mga tao, ay nararanasan mo na rin kung ano ang pakiramdam kapag nagtagumpay ka. At dahil sa ilusyon na ito, maaaring mawalan ka ng motivation na gawin ang totoong aksyon para makamit ang iyong goal. Isa pa, kapag sinabi mo sa iba ang iyong goal, paglipas ng panahon ay meron na itong mabubuong pressure. Kapag alam ng ibang tao ang iyong plano, may takot ka na rin na mabigo. Kaya minsan, imbis na lumakas ang loob mo, mas lumalaki lang ang duda at kaba.
At isa pang kailangan mong i-consider ay hindi lahat ng nakakaalam ng goals mo ay magiging supportive. Merong iilan na magbibigay ng negatibong komento kung bakit imposibleng makamit ang ganyang uri ng goal at kung bakit ito risky. Dahil dito, pwedeng maapektuhan ang iyong focus at mawalan ka rin ng tiwala sa sarili. Kahit malinaw naman ang dahilan kung bakit mo ito gustong gawin sa simula. Kaya ang mabuting gawin mo kapag meron kang goal na gustong makamit ay itiko muna ang bibig. Gumawa ng malinaw na step-by-step na plano, mag-focus sa proseso, at kung kailangan mo ng kausap, piliin lang ang mga taong tunay na makakatulong at makakaunawa. Sa ganitong paraan, nananatili ang iyong motivation hindi dahil sa papuri ng iba, kundi dahil sa sarili mong determinasyon. At sa huli, mas masarap ipagmalaki ang goal kapag natupad na ito, hindi dahil sinabi mo, kundi dahil ginawa mo. Number 3. Ang iyong mga personal na problema. Lahat tayo ay may kanya-kanyang problema na dinadala, tulad ng problema sa pera, hindi pagkakasundo sa pamilya, sama ng loob sa ibang tao, at problema sa trabaho. Kung bakit hindi ito magandang sabihin sa iba, yun ay dahil maaaring magdulot lang ito ng maling judgment, magiging topic sa chismis, at pagkasira ng iyong tiwala sa ibang tao. Kapag mali ang taong sinabihan mo ng iyong problema, pwedeng gamitin ang impormasyong ito laban sa iyo o ikalat ng hindi mo alam. Maaari rin itong makaapekto sa iyong reputasyon, lalo na kung sensitibo ang problema tulad ng pera, pamilya, relasyon o trabaho. Minsan, imbis na gumaan ang pakiramdam mo dahil meron kang nakakausap, mas lalo lang nadagdagan ang iyong problema dahil sa opinyon ng iba na hindi naman talaga nakakatulong. Nakakaapekto ito sa ating pagyaman dahil ang sobrang pagbahagi ng personal na problema ay maaaring humila pababa sa ating focus at momentum. Kapag masyado kang nagkukwento tungkol sa problema mo sa iba, madalas nauuwi lang ito sa pagkadismaya, overthinking at pagkawala ng konsentrasyon sa trabaho. Sa halip na gagamitan ng oras at lakas sa paghahanap ng solusyon at pag-level up sa buhay, nauubos ito sa pakikipag-usap, pagde-defend ng sarili at pakikinig sa iba't ibang opinyon na hindi naman laging nakakatulong. Pero lilinawin lang natin na hindi ibig sabihin ito ay dapat mong kimkimin ang lahat. Mahalaga pa rin na sabihin ang iyong problema sa iba kung ito ay mabigat at kailangan mo ng tunay na tulong o guide sa paglutas nito. Ito ay lalo na kung ang problema ay may kinalaman sa mental health, kung saan ay kailangan mo ng suporta at tamang payo. Basta tandaan mo lang na hindi lahat ng tao sa iyong paligid ay kailangang makaalam ng iyong personal na problema. Piliin mo ng mabuti ang taong sa tingin mo ay makakatulong at handang umunawa. Mas mainam na magsabi sa mga taong mapagkakatiwalaan, mature mag-isip at alam mo na marunong mag-ingat sa impormasyon. Pwede rin sa mga professional tulad ng counselor, psychologist o spiritual mentor. Ang pagiging maingat sa kung ano at kanino ka nagbubukas ng problema ay hindi lang tungkol sa pride o privacy. Meron din itong kinalaman sa ating future stability, peace of mind, at financial growth. Mas nagiging malakas ang isang tao kapag marunong magbalanse kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik, dahil ang tunay na pagyaman ay nangangailangan ng matibay na mindset, tamang environment at matalinong pagpili ng mga taong nakakaalam ng iyong buhay. Number 4. Ang sikreto ng ibang tao. Nasubukan mo na bang magsabi ng sikreto sa iba? Tapos ilang araw lang ang lumipas ay nalaman mo na kinwento na niya ito sa kanyang mga kakilala. Nakakadismaya, di ba? Sa ganitong karanasan, paniguradong hindi ka na magtitiwala sa tao dahil hindi lang ito tungkol sa personal na impormasyon na ikinalat kundi sa tiwala na nasira at kawalan ng respeto. Kailangan mong maintindihan na kapag may taong nagbahagi ng lihim sa iyo, ibinigay niya ang isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya basta-basta sinasabi sa iba. At ginawa niya ito dahil naniniwala siya na mapagkakatiwalaan ka. Kung bakit nakakaapekto ang ganitong pag-uugali sa ating pagyaman, yun ay dahil ang pera at opportunity ay nakasandal sa tiwala. Sa negosyo, trabaho, partnerships at investments, mas pinipili ng mga tao ang may integridad. Kapag kilala kang nagsasabi ng sikreto ng iba, isa lang ang ibig sabihin nito sa mga tao. Yun ay hindi ka mapagkakatiwalaan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nakakasira ng reputasyon at naglalayo ng mga taong dapat sana'y nagbibigay sa iyo ng business deals, promotions
o financial opportunities. Kaya napakabuting iwasan mo na ikwento ang sikreto ng ibang tao. Kung goal mong yumaman, mahalagang marunong kang humawak ng responsibilidad, may integridad at may disiplina. Dahil sa huli, hindi lang talento at sipag ang nagdadala sa tagumpay. Meron ding malaking kinalaman dito ang iyong character. Bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at gawin mo na rin itong parte ng iyong investment. Salamat! Number 5. Ang iyong habits. Maraming tao ang mahilig magbahagi ng kanilang personal details, tulad ng kanilang morning routines, disiplina sa trabaho, o mga ginagawa para umasenso sa buhay. Pero hindi lahat ng ito ay kailangang malaman ng iba. At simple lang ang dahilan. Yun ay dahil meron tayong iba't ibang preference sa pag-handle ng ating sitwasyon. Kapag masyado mong pinapaalam sa iba ang iyong habits, nagiging exposed ka sa panghuhusga, inggit, pressure, at minsan ay panghihila pababa ng ibang tao. Sa halip na makatulong sa iyong pag-unlad, maaaring maapektuhan ang iyong consistency dahil kapag maraming nakakaalam sa iyong habit, nagkakaroon ka ng pressure na i-impress ang ibang tao. Humina ang iyong focus, mabawasan ang disiplina at masira ang iyong momentum sa pagkamit ng iyong goals. Mahalagang maintindihan mo rin na ang ating habits ay parang personal system natin sa buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at direksyon para makuha natin ang mga bagay na nasa ating isipan. Kapag masyado mo itong sinasabi sa iba, nawawala minsan ang personal motivation at privacy na kailangan mo para tuloy-tuloy lang ang iyong improvement. Kaya sa halip na ikwento palagi ang iyong habits sa mga tao, mag-focus ka na lang sa paggawa ng aksyon. Hindi lahat ng bagay sa iyong buhay ay kailangang malaman ng iba. May mga habits na dapat manatiling pribado, lalo na kung ito ay tungkol sa iyong finances, self-improvement routines, weaknesses at mental habits. Mas mainam na hayaan mong makita ng iba ang resulta ng iyong disiplina kaysa ipaliwanag sa kanila ang bawat step na ginagawa mo. At yan ang 5 bagay na hindi mo dapat sinasabi sa iba kung goal mong yumaman sa hinaharap. Ang 5 bagay na ito ay number 1, ang detalye ng iyong finances, number 2, ang iyong goals, number 3, ang iyong mga personal na problema, number 4, ang sekreto ng ibang tao, at number 5, ang iyong habits. Sa 5 bagay na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan at base sa sarili mong karanasan, anong mga bagay pa kaya ang hindi mo kailangang sabihin sa iba? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.